Yan. Hallelujah mga kapatid. Meron pa isang mensahe ang Panginoon. Pangatlo ito. Itong Mitri. Magkasunod. Maiksi lang ito. Tungkol ito sa ilaw at asin ng mga Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoon. Makita yon sa Mateo chapter 5 verse 13 hanggang 16 tungkol sa ilaw at asin. Dapat tayo magkaroon ng ilaw at asin sa sanlibutan para makita ng lahat ng tao na tayo ay nagliliwanag tulad ng yari sa buhay ko noon. Hallelujah. Nung ako hindi pa ako Christian, hindi nagliliwanag ang buhay ko. Lagi madilim, makasalanan, at walang patutunguhan kundi kahirapan. Hallelujah. Ito po yung tunay nga na ang Panginoon pag tinanggap natin sa ating buhay. Tayo po magkakaroon ng buhay na walang hanggan at nagliliwanag ang ating buhay sa ating Panginoon. Hallelujah. At sabi pa doon sa Marcos chapter 9 verse 50, sabi doon, mabuti ang asin, ngunit kung mawalan ng lasa, paano ito mapapaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan yan. Payapa nga pagsasamahan, mga kaibigan, ganun. Hallelujah. Kasi nagliliwanag tayo. Hallelujah. Letter A, tulad ng dalawang magkaibigan. Una, sila nagdadamayan sa isa't isa. Nagtutulungan, nagmamahalan, problema sa isa't isa, tinutulungan. Yun po ang kalagahan ng may asin at ilaw ka sa inyong buhay. Once nga tinanggap mo ang ating Panginoon. Once nga wala ka nito, kahit ano problema ng mga kaibigan mo, kapwa mo, hindi mo sila matutulungan dahil wala ka nito. Dahil ang Panginoon namumuhay sa inyong buhay at tinutulungan mo ang iyong kapwa. Letter B, dumating ang araw sila ay nagkagalit. Yan. Nawala ang asin at ilaw sa buhay nila. Yun. Kasi nagbalik sa dati na walang mga ilaw at asin sa buhay nila. Yan, nagkagalit uli. Hallelujah. Kasi hindi naman totoong tinanggap ang Panginoon sa buhay nila. Number 1. At ito'y tumabang na wala ang alat at ilaw sa buhay nila at hindi na maibabalik ang alat. Yan, pag nawala ang ilaw at asin sa buhay natin, hindi na maibabalik kung hindi tayo uli magsisi sa atin mga kasalanan. Kaya mga kapatid, pag halimbawa kayo mga Kristiyana na tinanggap na niyo ang Panginoon, nagkaroon kayo ng ilaw at asin sa buhay ninyo, na tumulong kayo sa iyong kapwa, nagmamahalan kayo sa iyong kapwa. Pag ito'y nawala, pagsisihan lang ninyo at ibabalik uli ng Panginoon ang ilaw at asin sa buhay ninyo. Hallelujah. Kasi tao lamang nagkakasala dito sa mundo. Hallelujah. Pagsisi lang kayo sa mga nagawa niyong kasalanan, babalik uli ng Panginoon ang ilaw at asin sa inyong buhay. Letter B, dumating ang araw sila ay ito. Number 1, at ito'y tumabang na wala ang alat at ilaw sa buhay nila at hindi na naibalik ang alat nito. Yan. Kaya pagsikapin natin na manatili ang asin at ilaw sa buhay natin para makita ng mga tao na tayo'y nagliliwanag. Yun, manatili daw natin ang ating ilaw at asin sa ating mga buhay sa pamilya natin para tayo ay nagliliwanag sa buong mundo. Hallelujah. Lahat na mapuntahan natin, lahat mga kasama natin, sila po ay naliliwanagan dahil mayroon tayo takot sa Panginoon, mayroon tayo Kristo sa puso natin at tayo marunong magmahal,
sa ating kapwa. Kaya ipangaral natin salita ng Diyos, mga kapatid, sa mga tao na hindi pa nakilala sa ating Panginoon, para magkaroon din sila ng liwanag sa buhay nila, asin at ilaw. Mahalaga po itong asin at ilaw sa ating buhay. Ngayon, pag wala ito, hindi tayo mamumunga, hindi tayo makakasir ng salita ng Diyos, hindi tayo wala tayo may dadala sa ating Panginoon ng mga kaluluwa na sila ay maligtas din tulad natin kung walang ilaw at asin sa buhay natin. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang dito na lang, maiksi lang ito, tungkol lang ito sa ilaw at asin sa ating mga buhay. Amen. Purihin po ang Panginoon.